Guys, for today's video, well, we know that there are features and benefits itong mga non-bank lending institution and sometimes they are supreme over bank. But in this video, gusto ko sanang malaman nyo why it is still best to get your loans from the bank. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Previously, napag-usapan natin yung mga bank loans. Maribank and sa Tonic Bank. And marami akong nakitang mga sagot sa question of the day about the reason why mas mahirap sa mga legit banks umutang versus sa mga digital banks and online banks. But for now, gusto ko sana makita natin yung advantage and disadvantage of getting a loan directly from banks versus naman sa mga non-bank lending institution. When I say non-bank lending institution, ito yung mga lending companies natin, mga online lending apps, mga buy now, pay later apps like si Bilis, Atome, Salmon, Credivo, Cairo, etc. etc. So sila yon. And for our banks, so, nandyan yung mga traditional banks natin and itong mga online and digital banks. So, what are the 5 reasons why it is still advantageous for you to get your loan from a bank instead of non-bank lending institution? Okay, number 5 on our list is clear and fixed terms of loan. Bank loans often features fixed interest rate. Meaning, pag sinabi nila na ito yung interest mo na babayaran mo, talagang yan ang babayaran mo. And at the same time, bank usually provides the hard copy of your loan amortization. Meaning, nandun yung table kung first month, magkano yung babayaran mo, magkano ang kalta sa principal, and magkano ang interest. So, month by month or term by term, makikita nyo kung saan napupunta yung binabayad nyo. Di katulad sa mga non-bank lending institution natin, which is binibigay din pero hindi na natin nakikita because we're just keeping yung mga loan agreement, hindi na natin binabasa. Pero when you are applying for a loan sa bank, talagang mapipilitan kang tingnan itong mga details na to because you need to affix your signature. Number 3 reason is relationship benefits. Remember, di ba, if nag-open kayo ng savings sa bank and matagal na kayo nagbabank sa kanila, eventually, you build relationship with the banks. So, nandiyan na kadalasan yung manager na yung mag-aalok sa inyo ng housing loan, ng car loan, etc. Because they see the activities in your bank account. So, ganun din naman. If sa bank kayo lagi umuutang, nakikita nila na maayos kayong magbayad. And eventually, instead of yan lang utangin nyo, pwede pa yan magbukas ng other credit line sa inyo. For my case, when I got my 2 auto loans, one from East West, one from BPI. So, apart from that auto loan, binigyan nila ako ng pre-approved credit card. Thus, if you build a relationship with the bank, it will open you up to different loan service pa. So, there is a potential of giving you a higher loan or credit limit. Usually, dahil nakapag-build ka ng relationship with them, nakikita nila on how you pay and yung capacity to pay mo, doon ka nila lalong i-engganyohin for a higher credit line. So, possible na next time, mas mataas na ang pwede mong utangin sa kanila. And the chances of getting another loan with banks once na matapos mo yung loan mo is mataas. Hindi katulad ng mga online lending apps or even sa GCash na kapag nagbayad tayo ng GLoan, possible na biglang mawala. Well, meron din naman possibility sa banks na biglang mawala yon. It really depends sa way ng pagbabayad mo sa kanila. If you're a good payer with them, then there's a high chance na makakapag-reloan kayo with the bank. Lastly, one of the biggest advantage is the banks offer the lowest interest rate compared sa mga non-banks natin. Siyempre, apart from the 0%, which meron din naman yung mga credit cards ng mga bank. So, if we're talking about cash loan and personal loan, it is best to get your loan from the banks because the banks offer a much lower interest rate sa mga pagpapautang nila. And those interest rate cannot be matched or parang ang hirap i-match ng mga non-bank lending institution natin. Just take for example si Bilis, one of the lowest cash loan na nasa 3.49%. Kapag sa banks ka mangungutang, meron dyan mga 1% or even less than 1% pa. If I'm not mistaken, like BPI and BDO, they're offering 0.65% per month. So ito, mahirap tumbasan ng mga non-bank lending institution. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Ngayon, syempre hindi naman lahat maganda. I mean, oo, yan yung mga benefits na makukuha natin if we're going to get our loans from the bank. But, what are the disadvantage when you're getting a loan from a bank? Well, unang-una na sa lahat dyan is medyo lengthy and tiring or rigorous yung application. Ibig sabihin nito is that medyo mahaba yung proseso ng pag-a-apply natin ng loan. Hindi katulad ng mga non-banks natin wherein within a day or less than a day, lalo na kung may pre-approved na kayo, saglit lang matatanggap nyo na yung loan proceeds nyo. Whereas sa bank, I'm not sure. Siguro earliest is 3 banking days. More often than not, pinakamabilis niyan or average niyan is 1 week or 7 banking days.
Thus, medyo mahaba and it involves lots of paperwork and documents. Number 2 disadvantage of getting your loan from banks is banks have really strict eligibility criteria. Apart from that criteria, meron pa silang sub-criteria na hindi natin nakikita. Kunyari, manghihiram kayo, tapos nakalagay doon, kailangan 21 years of age, tapos kailangan may trabaho ka, yung trabaho mo, 15,000 yung kita mo, gross income mo, etc. etc. So yun yung nakikita natin. Sabi natin, Uy, eligible ako mangutang dito. but there are more to that na hindi pa nasasabi. Later on, malalaman nyo lang na tinatanong na kayo kung meron pa ba kayong utang with other banks or other lending institution because they are very strict in checking yung financial capacity natin. Number 3 disadvantage is kadalasan sa mga housing loan natin, auto loan, yan, merong mga collateral. And even sa mga cash loan, meron ding mga secured loans na tinatawag wherein kailangan mo ng something na iko-collateral doon. May it be bahay at titulo ng lupa mo para makautang. Where sa mga non-banks natin is hindi naman natin kailangan mag-provide ng any collateral. Number 4 reason is that when you loan sa bank, yung funds na hihiramin mo ay less flexible. Meaning kung ano lang yung dineclare mo, kung para saan lang yun, dapat doon mo lang talaga siya gagamitin. For example, manghihiram kayo sa bank na sasabihin nyo pampa-renovate ng bahay. But later on, nakita pala ng bank na papatayo ka ng second floor or even third floor. So with that, mafa-flag ka ng bank and baka hindi na i-release yung susunod na batch ng utang mo. Kasi usually sa mga housing loan, hindi yan binibigay ng isang buo. Usually by batch yan. And kadalasan pa nga, nag-aabono ka muna sa mga contractor mo bago mo makuha yung niloan mo from the bank. Last but not the least is na-approve ka na nga sa bank, medyo pahirapan pa ang pagkuha mo ng loan proceeds mo. So kadalasan yan, sa banks, nire-release yan either through your bank accounts or even check. So ako, naranasan ko dati when I loan from Citibank Savings Bank, check ang binigay sa akin. And then yung check na yon, in-encash ko pa sa Citibank sa Eastwood para makuha ko agad. Kasi kung ide-deposit ko siya, dadaan pa yan ng 3 days clearing period before. Dati 3 days clearing period pa. So hindi ko kagad makukuha yung funds. Kaya kahit jahe, pumunta na lang ako ng Citibank, pumila doon para i-encash yung pera. Though meron din naman mga banks na mabilis din talaga mag-disburse. Pero hindi siya yung katulad na pag nag-text na sa'yo na approve na, makukuha mo na kagad. Hindi, usually babalik ka pa sa branch kung saan ka nagpasa para pumirma pa ng other documents, etc. 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 So basically, yan ang 5 reason why it is best to get your loans from a bank and also the 5 disadvantage of getting a loan from the bank. In summary, yung advantage, it boils down dun sa pinakamagandang benefit na makukuha nyo, which is a lower interest rate. And then for the disadvantage, it boils down sa convenience. So for our question of the day, given ganito ang sistema ng mga banks, mas okay ba sa inyo na dumaan sa matagal at paghihirap sa pag-a-apply and ang reward naman nun is lower interest rate, or you prioritize convenience to get that loan proceed? Ano kayo sa dalawa and bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, magkakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Sally Nilo at Sally Nilo 9328. Sabi po niya, medyo nararamdaman ko na po yung patong-patong na installment. Kaya need na muna mag-isip-isip. New subscribers po, pa-shoutout po, Sally Nilo of Hong Kong. And medyo na-addict na ako now to watch your recommendation. Lahat try ko na. Dati G-loan lang ako. Now, asas 6 na ata silang ola. Oh no, Sally Nilo. First, shoutout po sa inyo and welcome to the community. Thank you so much po for subscribing to my channel. Second, di naman po ako nagdi-discuss ng mga loan products for you na mabaon po. So, ang dinidiscuss ko po dito talaga is for you to best handle your loans. Kung ano po yung mga pinakasulit na hindi tayo tatagain sa internet. Sana po makatulong po ang mga videos ko sa inyo. Thank you so much and shoutout po sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!